The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Brad Jeff, good morning. Brad Ted, lunes na lunes, medyo maganda timpla mo. Oo naman. Oo naman, Brad Jeff, talagang gaganda ang timpla mo sa ganitong mga sitwasyon. Nakitang-kita mo yung paghihirap ng ating mga kababayan. Di ba? Tama. Mga bagay nga na kuminsan po ay dapat natin tanggapin, pero kuminsan hindi ka tanggap-tanggap, di ba? At mukhang dapat may gawin para mabago itong mga ganitong sistema kasi nga namatayan na nga, di ba? May sakit, Papahirapan. namatayan na nga, papahirapan pa. Ay nako, mabuti ka mo't na andiyan ka't maganda kang lalaki. Ikaw ba'y nasa Tokyo pa rin o nasa Tokyo pa rin? Brad Ted, may mga mission pa ako dito. May mga imimit akong church members. So, may mga schedule na ngayong araw lang, ngayong linggo lang na to pwedeng gawin. So, because of the schedule. So, Okay. hanggang Webes tayo rito. Webes, pabalik na ako ng umaga, Brad Ted. So, sa Biyernes, balik na ako sa studio natin. Oo. Salamat din na marami, Brad Jeff. Despite na ikay nasa ibang bansa, patuloy pa rin ang ating paghahatid ng magandang balita. Buti nga't naandyan ka, Brad Jeff, na nahihimas-masang kami dito. Mas napapanaw, napapawi ang aming pong mga damdamin dahil sa gitna ng lahat ng ito, may magandang balita pa rin. Brad Jeff, go ahead. Brad Ted, tama yung sinabi mo. Hindi ngunit inuunawa natin ay magpuproduce to ng passivity. Yung, mo na lang, baliwalain na lang. Kasi may verse din sa Biblia, pag may nakita kang kasalanan at hindi mo ginawa ng paraan, na may capacity kang gawa ng paraan, in small ways, itong ginagawa natin, kahit papano, i-broadcast mo lang yung maling ginagawa, that's a way of doing the right thing. Kasi pag may alam kang mali, hindi mo ginawa ng paraan na gawing tama, na may kapasidad ka, ikaw daw ay nagkasala. So, kabadted, passivity is not an excuse. Ganyan na yung bansa, ganyan na yung namumuno, tanggapin na lang natin. Hindi po ganun ang katuruan sa Biblia. Binigyan tayo ng guidelines to do what is right. In our own capacity, gawin mo yung kaya mong gawin. Kaya, Brad Ted, maraming salamat sa ginagawa mo ni Chacha at of course, 10 ng ating mga kasamahan din sa industriya na hindi tayo mananahimik lang dahil alam natin na meron naman tayo kahit papano, konting boses, gawin ang tama. Lunis na lunis po. Start na po ng Nobyembre, okay? Parating na po yung mga Christmas bonus. Sana all, 13-month, mga dividendo. At Brad Ted and Cha, lagi yan nasa report, sa studies, tayo mga Pinoy ay isa sa mga mababa sa grado among Asians pagdating sa financial literacy. Ibig sabihin, yung financial knowledge and skills in managing money effectively. Okay? Among Asians po yung report na yan. Kaya pag tinignan natin, tayo mga Pinoy, parang pag konting kita, bili agad, na-deprive. Hindi natin alam na there's such thing as investment or saving. So, una ko lang pong gusto ilatag ngayong linggo na to about money and wealth. Money is not evil. Neutral po siya. Pwede natin gamitin pampaaral ng bata. Pwede rin gamitin ng isang politiko pambayad ng, alam mo yon, pabili ng boto, pang hard killer. So, money is not evil. It's the love of money that is the root of all evil. Yan po yung sabi sa Biblia. Kaya po, pag mali yung pananaw natin pagdating sa wealth and money, yan po simula ng pagkakawindang-windang ng buhay ng tao. Sisirain niya ng pamilya, marriage, ikokompromiso natin ang ating integridad at character, all for the name of love for money. Kaya po, mahalaga na may tama po tayong pananaw pagdating sa kayamanan. Ready na po ba tayo? Kahit feeling mo, Pastor, wala nga akong kayamanang i-handle, tuturuan mo pa ako. Malay mo, ito ang dahilan kung bakit ayaw kang pagkatiwalaan ni Lord kasi nakikitang hindi ka faithful sa konti but ka i-entrust with many. Ito po ang pundasyon para sa pag-handle ng pera. Unang Kronika 29:12, sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Hanggang na po yung unang part lang pag-aralan natin. Sa iyo nagmumula, O Diyos, ang kayamanan at ang karangalan. Wealth and glory comes from you. And you rule over everything. Since God po created everything, God owns everything. Siya po kasi may likha,
Siya ang may control at may pagpag-aari ng lahat. Wala pa po ako nakitang inilibing ko in terms of funeral, na ako yung nag-facilitate ng funeral na may kasamang mga ginto, titulo ng lupa sa kabaong. Parang wala po ako nakitang ganon. Okay? So, pag tayo po'y namatay, naked we came out of our mother's womb, hubad po tayong lumabas sa ating nanay sa sinapupunan, hubad ka rin in terms of physical po. Damit lang ang dala mo, maagnas pa yan, wala rin po tayong madadala. Unless po clear sa atin ito that there's no such thing as self-made. Kasi po yung oxygen na sinisinghot mo, galing sa Diyos yan. Yung energy, strength mo, gumising ngayong umaga para mag-drive ng taxi na yan, galing sa Diyos yan. Pag yan po ay natatak sa isipan natin na, Lord, sa'yo naman galing ang lahat. So what I'm gonna do, I'm gonna honor you, I'm gonna pray before I start earning money, before I go to work, ako'y magdadasal, magpapasalamat sa lakas na binibigay mo sa akin. Kaya nga po tayo dito sa programa, yung alas 6 ng umaga, bago simulan ni Ted at ni Chacha ang programa, nagdadasal. Kasi nga po, yung lakas nilang dalawa para gumising ngayong umaga, Lord, sa'yo naman galing lahat to. Even itong computer na gamit ko, lahat to galing sa Diyos. At pag yan po ang pundasyon ng ating pananaw sa wealth and money, nasa tamang landas tayo. Sa susunod na araw natin pag-usapan yung ating mga roles at iba mga nanaw pagdating sa kayamanan. Tayo po'y magdasal. Panginoon, salamat po dahil ito ang madalas na miss out ng karamihan. Akala namin kami ang gumawa ng pera, kami may karapatang gastusin to, ako naghirap dito. Lord, unang-una dapat maintindihan namin na you own everything. Wala kaming pagmamay-ari. Ikaw ang may created ng lahat. Salamat po sa pananaw na to na itama mo po ang mali naming pananaw pagdating sa pera. Since you own everything, ikaw po ang in control of everything, we will just be under your lordship. Salamat po sa mga taong umaasa ngayon na mabibiyayaan mo dahil sila magtitiwala sa iyo lamang and no one else. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, muli po, maraming salamat sa araw na ito. Salamat, Lord, sa magandang balita pong hatid ng The Daily Bread. At ito po'y panggising sa aming lahat. At salamat, Panginoon, muli sa lahat po ng mga nagkukusang makiramay at tumulong sa mga kapatid nating nangangailangan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brad. Salamat na marami muli sa ating panggising. Yan, ng mga magandang balita. Alright, kumusta ang weather dyan, Brad Jeff, sa Tokyo? Alam mo, Brad Ted, nagdala si Grace ako ng mga panglamig dahil sabi sa forecast malamig. Ito, naka-t-shirt ako, Brad Ted, pinagpapawisan. Hindi siya ganun kalamig pa. Yan. Sa gabi lang siguro lumalamig. Sa gabi lang, Brad Ted, medyo lalamig siya ng konti dito sa Tokyo. Siguro sa bandang taas, baka sa mga nasa Mount Fuji, giniginaw sila yung mga kaibigan ko doon ngayon. At saka ano din kasi, climate change is real. Yan po ang ating mga bagay na dapat na rin pong harapin. O sige, sa mag-iingat ikaw, Brad Jeff, at muli, aabangan namin ang iyong pagpapahiwatig na ikay ready na to go on air. At mag-iingat kayo ng iyong mga kasamahan dyan at si Ma'am Grace. Buti ka pa, lagi kang may grace. At pagkalimutan, may Sana angel. lagi kang biyanan, may angel. Angelina. Yes. Sana all. May angel na may grace pa. Okay? Napakapalad. No. O Brad Ted, maraming salamat. Junjun at Rina Galang, thank you for listening. Ito po ang inyong Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you. Arigatou gozaimasu. Domo arigato, moshi-moshi, ano ne. Ayan mga kapatid, si Brad Jeff Eliscopides broadcasting live mula po naman dyan sa Tokyo in Japan. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.